Gaano kadalas ang minsan lang kamahagkan? Sindalas na rin ang dami ng bituin, waring walang hanggan. Dahil sa labi ko'y laging mararamdaman, kahit sandali halik mo'y dumampi minsan. Gaano kadalas ang makapiling kang minsan, sa kisindalas nang walang wakas, saglit mang magpisan. Dahil sa ganun, paraan lang mag-iisa, kung magsasalib ang dalawang dibdib, diba? Ngunit kung pag-ibig ay hindi rin lang wagas, mabuti pa. Sir Eli, nandito na si Doktora. Oy, Emma! Hello! Saan ka ba galing Tapos ng party? Oo, nagsadya akong magpahuli Alam mo naman ang mga bata pag nagpa-party, ang gulo-gulo. Nasaan bang may birthday? Bingo! Dito ang ninang! Ay, kanina pa natapos yung party kaya yun. Pinasya lang mama. Ah, ganun ba? May dala nga pala akong regalo para sa kanya, study table. Nandun sa kotse. Ha? Good. Mabuti nga yun para habang bata pa masanay na siya mag-aral. Uy, ikaw may nililihim ka sa akin. Ha? Ano? Ay, so, I'm sorry Hindi, pero nakatali naman Ay, hindi na nga agad yun. Emma! Hi, Maggie. Hi! Nice to see you again. Hello! Yan ang nililihim mo sa akin. Nagkita na pala kayo, hindi mo lang binanggit sa akin. Ayun ba? Paano? Sa dami ng ginagawa ko, you can't expect me naman to remember everyone that I meet. Oh, can you forget, Maggie? Hindi ba 3 taon tayo nagkasama sa medical proper? Hindi, okay lang naman yan, Ellie. Alam ko naman busy si Emma, di ba? Ang totoo niyan, nakita kami sa symposium. Yung symposium ng drug abuse na ginawa sa NPC. Yeah. Oo, isa si Maggie sa mga... nasa audience siya. So syempre nung nagsalita ako, nakita niya ako. Paano mo nalaman itong address ni Ellie? Hindi ko naman binigay sa'yo. Sa telephone directory. Akala ko naman kasi ito naman all these years, Ellie. Akala ko nasa States ka. Nagkita kaming dalawa ni Emma, hindi naman niya nabanggit na nandito ka na nga daw. Anyway, aksidente nakita ko dun sa ad mo sa souvenir program. Right. Tama. Ikaw kasi, bigla ka nalang parang bula. Ba't kaya nakapako dito? Come on, let's go inside. Dito na kayo mag-dinner, Stay for a while. Yeah, It's sure. been 6 years. Let's have a small reunion. At saka may dala si Maggie na pinakbit. Oo, masarap. Ganun ba? Come in. Come on. Let's go. Dapat nagdala ako ng sarili kong putahe, ano? Hindi na, yung pinakbet ko na lang. Okay lang, there's still some food left. Umalis. Emma, No, thank you. Ayoko ng ampalaya. Oh, tikman mo. Sarap. Saan ka ba natuto magluto ng pinakbet? sa loob. Sa loob ng? Sa loob ng... Why? May sinabi ba akong masama? Hindi, wala. So, sa loob ng? Sa loob ng kasi sa loob ng rehabilitation center. Rehabilitation center for what? For drug abuse. Come on. Maggie, Hindi, I'm sorry, Ellie. Hindi ko sinabi sa'yo kanina. Kasi naman, baka kasi magdalawang isip ka dun sa pinag-usapan kong trabaho sa'yo. I'm sorry. I'm sorry. Anong trabaho yun? Daddy! Oh! Ang lalapakita. Sir, nakita niya ho yung kotse ni Doktora Hindi na daw siya bababa. Ito naman, parang hindi ka sanay kay Mama. Pati nga si Ludi, nagsiselos siya. Nag-kiss ka na kanina mo? Hey! Ha? Birthday boy! Happy birthday! Uminom ka ba ng vitamins araw-araw? Sino ka? Yan si Tita Maggie. Why don't you give Tita Maggie a kiss? Bilis! Ang bagal ito. Happy birthday. Thank you. Oh, sa akin walang thank you. Thank you. Coke. Soft drinks. Okay. You want? Naku, bingo ha?
That's impolite. That's Tita Maggie's soft drinks. No, it's okay. Sige. Hindi, Bingo, mamaya na magbihis ka muna bago mag soft drinks. Okay? Okay. Okay? Yes, sir! Bye! Sayang kung buhay pa sana si Junjun ko. Kasi laki na siguro siya ni Bingo. Ilang taon ba siya namatay? 3 years old eh. 3 taon. Hindi, mag-asawa ka muli. For a baby, yes. Pero for love, maybe. Hindi ko alam eh. Ikaw, Emma, you're in your prime. Ako? Malabo siguro. Hindi ako pinapansin ng ideal man ko eh. Ideal nga. At least he exists. At saka hindi ilusyon, di ba? Baka naman, baka naman, takot lang sa marriage o allergic sa marriage, di ba? At least lutas na yung kalahati ng problema mo. Pero baka nga ganun, takot sa marriage, maraming ganun. Palagay ko. Siguro nga. Bakit hindi ka naman magka-baby sa kanya? Ako, I would marry only for love. Never for a baby. Pero Maggie, overqualified ka. Hindi mo ba alam na ang katumbas ng third year medicine proper, parang postgraduate na? At saka ano wala mo sa bookkeeping? Madali naman ako matuto eh. Ikaw kasi ayaw mo pang sumunod sa mami mo dun sa States. Total, may bahay kayo doon. Hindi ka na magkakaroon ng problema sa pera o sa trabaho. Kesa naman dito. Nagtitiis ka dyan sa $250 na padala niya. Total, tuloy, kailangan mo pang humanap ng pandagdag. Ayoko naman sa States, Emma. Malungkot doon. Alam ko kung anong maaari kong gawin kapag malungkot ako. At saka nandun si Greggy at saka yung bago niyang asawa sa New Jersey. Kesa naman makalayo ako sa gulo, para bang... Bagong asawa? Oo, ewan ko ba? Nadaya kasi ako ni Greggy dun sa... Dinaya niya yung civil status niya doon eh. Anyway, okay naman ako sa bookkeeper eh. Ay nako, mabuboard ka lang sa trabaho. Bakit? Gawin na lang kitang secretary. Kasi yung secretary namin, acting secretary lang yan eh. Para makatipid, alam mo na. Kakausapin ko na yung senior partner ko? Excuse me, pwede bang sumingit? Total, nagtitipid kayo. Tsaka, kailangan mo pang magtanong dun sa partner mo. Ako na lang mag-aalok ng trabaho kay Maggie. Ano, Maggie? Kasi kailangan ko ng tutulong sa akin para mag-gather ng mga medical data. No, I'm telling you, hindi efficient yung secretary namin. Oh, come on, Ellie. You're just being generous. Bahala si Maggie. Eddie, thank you very much dun sa offer mo. Pero may katwiran si Emma. Sige, tatanggapin ko yung offer mo. I hope you understand, Ellie. Bingo, sleep early, ha? Because tomorrow, we're going to Mommy Faye, to the cemetery, to pray for her. Okay? Huh? What will you tell Papa Jesus? I'll thank him You thank him? Why? because he brought back Mommy Faye. What? Diba, Tito Maggie looks like Mommy Faye? Diba in the picture? Why? You like Tita Maggie? Huh? You want Tita Maggie to be my girlfriend? Huh? Huh? Ikaw, ha? Ayun, stick na. Bingo, you love Papa? You love Papa? Oh, you love Papa? Ha? You sleep na. Sleep. Oh, dito si Teddy. And you sleep tight. Good night. Good night, Pa. Okay.
But you don't own the guy. Hindi ka may-ari ng kanyang feelings. Eh, friend na kayo, hindi ka? Hindi ko siya kinakampihan. O, ganito na lang. Mamaya mag-usap ulit tayo, okay? And then you can cry your heart out. Oh, sige. Bye. Ay, naku. Alam mo ba yun? Si Adele at si Jeffrey. 4 years silang on, di ba? Tapos saka pa nagkahiwalay. Ang masakit nito, hindi naman type ni Adele si Jeffrey nung una. Tapos, natutunan na lang na mahalin. Ngayon, kung kailan engaged na sila, Ayaw mo naman at least habang maaga. Maswerte at least siya. ako, ibig sabihin, kung sa akin nangyari yun, kung wala dun sa lalaki ang traits na hinahanap ko, siguro, hindi ko na papayagan ang sarili ko na matuto pang mahalin yung taong yun. At saka, hindi ba, iba-iba naman ang tao, pabago-bago yan eh. Saka kung masasaktan din lang ako, doon sa taong talagang mahal ko. Kagaya na nangyari sa inyong dalawa ni Ellie. Emma, I don't mean to hurt you. It's just that nung nabalitaan ko na naging mag-boyfriend pala kayong dalawa ni Ellie nung wala na ako sa school. Totoo. Totoo naman ang balitang yan eh. Pero short-lived lang yung relationship na yun. Sabi sa sarili ko, ibang love at iba rin ang compatibility. So, nakipag-break ako sa kanya. Basta, ang nararamdaman ko parang iniiwasan mo ako na para bang meron akong contagious disease. At saka napapansin ko, pagkasama ko si Faye, palagi na lang siyang kinakausap mo. Tapos pag may mga lakad tayo, lagi mo siyang sinasama. Bakit ganun? Di ba dapat tayong dalawa lang? Nung minsan, kausap ko si Faye, tapos dumating ka, hinila mo siya papunta sa library. Ang sigaw mo pa sa akin, saka ka na mag-i-explain. Hindi ka naman nag-explain. Huwag mo sabihin na yung mga lectures natin ang pinag-uusapan nyo sa library. Pareho naman ang mga lessons natin eh. Tsaka hindi yun ang point. Kung talagang mahal mo ako, you shouldn't take me for granted. Sasaktan ako eh. Emma, be strong. May kukumpisal ako sa'yo. Lately, I realized na I don't love you as much as I should. Siguro, ginagawa lang kitang panakip butas dahil hanggang ngayon hindi ko matanggap na wala na kami ni Maggie. Patawarin mo ako. Ellie, wala naman ako hinihingi sa'yo, kundi turuan mo na ang sarili mo na mahalin ako. Tapos, I'll help you to forget Maggie. Masarap pakinggan yan, pero hindi ganun kadali eh. Please, don't be too idealistic. Let's just be friends. Ayokong masaktan ka pa eh. I'm sure it will be good for both of us. Mabuti naman hanggang ngayon magkaibigan pa rin kayong dalawa ni Ellie. Huh? Hello? Oh, Ellie. Oh, milagro, tumawag ka. Mabuti. Ikaw. Sino? Sandali. Maggie. Si Ellie. Thank you.
kaya naman pala wala sa bag ko eh. Mabuti na lang nakuha mo, may sentimental value sa akin yun eh. Oo. Thanks again, Ellie. Binigay sa akin to nung kasamahan ko sa rehabilitation center. Pareho kami ng kaso, kaya magkasundo kaming dalawa. Pero mas grabe siya. Kasi siya, coke kasi yung tinitira niya eh. Nasa loob pa rin siya hanggang ngayon. Pero senior na siya. So, kaya kahit paano nakakalabas siya twice a week. Magaling ka na pala. Dahil hindi ka na binabantayan. Desisyon ko kasing gumaling. Kaya araw-araw, yun ang nasa utak ko. Oh, what a surprise, Ellie. What brings you here? Binibisita ko kayo. Kami? Baka naman si Maggie. Dahil dapat premyahan natin sarili natin for working hard today. So magdi-dinner tayong tatlo sa labas. My treat. Ikaw mag-suggest kung saan lugar, Emma. Kasama po ba ako dyan? Bakit hindi? Kayo na lang siguro. Maglilinis nga pala ako ng aquarium sa bahay. Next time. Emma, sigurado ka bang ayaw mong sumama? Of course. Are you sure? Go ahead. So, Have a good time. ikaw ay mag-suggest kung saan tayo kakain. Yeah, okay. Okay? Sige. Sige, we'll go ahead. Bye-bye. Bye. It was a nice place. May problema ba si Maggie sa opisina? Wala naman. Bakit mo natanong yan? Kasi mula nung dumating ka, wala ka na ibang sinasabi kundi Maggie, Maggie, Maggie. Look, if you want her out of your office, just tell me straight. Siguro hindi ka talaga nakinig sa akin kanina. Nakinig ako. Look, magulong marriage ni Maggie. Nagigilty siya dahil namatay ang kanyang anak. Greggy left her for another woman. Siyempre, magbe-breakdown yung tao, so what else is new? Hindi mo ako nakuha eh. I'm sorry, pakiliwanag ha. Ellie, huwag mo masyadong ilapit ang loob mo kay Maggie. Baka mag-entertain siya ng thoughts. Baka akalain niya na ikaw at siya, alam mo na, kayo, kagaya noon. I'm afraid for her. Dahil marupok ang puso niya. Hindi pa siya handa para sa mga ganung bagay. Hindi sapat ang 1 taon para sa isang dating drug addict para makipag-integrate uli sa mundo. Concerned lang naman ako, Ellie. Concerned? Concerned? Para kanino? Para kay Maggie o sa sarili mo? Mag-isip ka kung anong gusto mo. Aalis na ako. Okay. Oo. Thank you. Hinganin mo ko, ma'am. Nilibre po para kay Maggie Press. Ma'am. Thank you po, ma'am. Okay, thank you.
Hello? Hello, Aling Luding. Si Ellie. Ay, doktora, kayo pala. Wala ho si Sir eh. Nasaan sila? Umalis ho yung mag-ama kasama si Ma'am Maggie. Mamamasyal daw ho sila sa Green Hills. Bakit nagpunta dyan si Maggie? Hindi ho. Dadaanan daw nila. Ganun ba? Oho. May message ho kayo? Wala. Sige. Sige ha. Talaga eh. Yung nangyari sa kotse, Naintindihan ko. Nadala ka lang naman, di ba? hindi ako nadala nun, Maggie. Maggie, Huwag mo nang sabihin. bakit hindi? Para ano? Para ibalik natin ang nakaraan. Ellie, hindi na ako yung Maggie Brias na kilala mo noon. Hindi rin ako yung Ellie na kilala mo noon. People change, Maggie. Walang kinalaman ng pag-ibig doon. Maggie. Let's give it a try. Okay. Hindi naman kita pipilitin yung ayaw mo eh. Sandali lang. Luding? Luding? Senyorita, bakit ha? Pakikuha nga sa closet ko yung maleta ko. Akit ako ng bagyo ngayon. Oh? Huwag ka na umakyat ng Baguio.
Walang kiss? Ha? Maraming kikwento sa'yo to. Ay, kamusta pamamasyal? Okay lang. Okay Ay, lang? may pasalubong pala kami sa'yo. Sige? Ano kaya yun? Meron? Ako na lang. Dahan-dahan, baka matapon yung mga gamit. Ay! Ah, Bingo? Masok ka muna sa kwarto mo. Ha? Kasi palagi pa rin kasi ako nininervyos eh. Madali pa rin ako matense, Ellie. Hanggang ngayon ba, Maggie? Ellie, maniwala ka sa akin. Hindi ko naman nilalaklak yan eh. Ellie naman, bakit ayaw mo maniwala sa akin? Prescribed drug ba ito? Dahil ba drug addict ako noon? Maggie, sa konti, nagsisimulang marami. Luding? Sir? Luding, pakitago nga nito. Maggie, hanggang nandito ako, no unprescribed drugs. Mahal kita. Kaya ayaw ko bumalik ka doon sa sumira ng buhay mo. Kung kailangan ibalik kita sa center, ipapalit kita. Huwag mo na akong ibalik doon, Ellie. Ayoko na doon. Tutulungan mong sarili mo. Tutulungan din kita. Napakabait mo sa akin, Ellie. Napakabait mo sa akin kahit na hindi dapat. Sinira ko rin ang buhay mo noon, di ba? Alam kong may kinalaman yung paghiwalay ko sa'yo sa hindi mo pagpasa sa board exams. Kwento sa akin yun ni Mama Pakita mo eh. Akala mo ba nagsisisi ako dahil bumagsak ako sa board? Blessing in disguise yun, Maggie. Yeah, it's a blessing in disguise. Si Mama naman ang may gusto na maging doktor ako. Kaya pinagbigyan ko siya. Ako, ang gusto ko, business. Kaya eto, sa business ako bumagsak. Maggie, kung hindi tayo naghiwalay nun, iba sigurong buhay ko. Hindi ko sigurong matatagpuan si Faye. Wala siguro akong bingo sa buhay ko. God works in strange ways. Kaya ito tayo. Tayo pa rin dalawang magkasama. Pero pansamantala lang to, Ellie eh. Hindi. Pakakasal tayo. Pero hindi pa kami divorce ni Greggy. Kakausapin ng lawyer ko. Eh kung magawa nga ng iba, tayo pa kaya? Emma, meron sana akong sasabihin sa'yo eh. Ano yan? Last Saturday kasi, niyaya na akong magpakasal ni Ellie. And I said yes. Emma, bakit? Hindi ka ba maligaya para sa akin? No, of course not. Of course, I'm happy for you. Nabigla lang ako. After all, 7 buwan pa lang mula nung magkita kayo ni Ellie. At saka, aren't you still legally married to Greggy? Pupunta kami sa States ni Ellie. Magpa-file ako ng divorce.
Baka doon na rin kami magpakasal sa States. Tell me something, Maggie. Do you really love Ellie? Talaga mahal mo siya? Bakit mo naman nasabi yan? Gusto ko lang malaman kung mahal mo talaga siya o kailangan mo lang siya. Mahal ko siya. At saka, kailangan ko siya. Best wishes, Maggie. No? Napaga yata masyado yung scotch. Sinabi na sa akin yung lahat ni Maggie. Congratulations. Thank you. Pero may iba akong sadya dito. Ano yan? Meron akong isang kaibigan na may malaking problema. Sinang kaibigan? Anong problema? Ikaw, ang may problema. Napakaganda na ng buhay mo. Huwag mo sirain. Kahit na saang aspeto ko pa idaan, asawa, nanay, pati nakabit, hindi kaya ni Maggie. Mahina siya. Emotionally, mentally, physically. Hindi mo ba alam ng mga heavy drug users, ang bilis tumanda, ang bilis mag-degenerate ang utak, ang bilis dapuan ng sakit, mababa ang sexual urge. Karamihan mo, baog. Yung mga iba naman, ang mga anak deformed. Ang daming mental lapses, madaling makalimot. Siguro bukas hindi ka na makikilala ni Maggie. Lasing ka na, Emma. Pagmamanayaw kitang pauwi. Hindi ako lasing. Ikaw ang lasing. Nagpapabulag ka lang sa katotohanan. Gusto mo lang matupad yung hindi mo natupad noon. Hindi bagay sa'yo si Maggie. She will never be a good wife or mother. Tayo na, Emma. Halika na. Hindi ako aalis hanggat hindi ka natatauhan, Ellie. Alam ko kung anong nararamdaman mo. Init lang ng katawan yan eh. Init lang yan. You're wrong. Pero gusto mong malaman kung anong init ng katawan? Ha? Gusto mong malaman? Ha? Ha? Ano ang ginagawa ba ako? Ano? Ha? Ha? Ito mo gusto mo?
si Kenny sa labas? Sa banyo, sa mga pakiramdam. Maaga akong uuwi ngayon, Ellie, kasi nag-overseas ang mami, eh. Is everything alright, Ellie? Ikaw? Bingo? Daddy? Ano ba kinain nyo kanina? Daddy? Hamburger lang. Bingo! Tapos ano pag pinagagawa? Sa park lang naman, eh. Naglalaro lang sa park, eh. Bingo? Ludeng! Sa park lang! Saan mo yung game? Dali! Nalulutas mo ba ang mga problema mo sa sigarilyo? O sa drugs? Naman, nasa ospital si Bingo. Hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya. Nakukuha ko pa magbiro ng ganyan? Hindi ako nagbibiro, Maggie. Masama bang magtanong kung paano mo nilulutas ang mga problema mo? Doktor ka, dapat alam mo yan. Diyos ko, Maggie. Hindi pa kayo kasal ni Ellie. May nangyari na. Paano mo gusto maging asawa niya? Kung ang papel ng ina hindi mo magampanan. Ayaw mo kasi kaming makasal na dalawa ni Ellie. Kasi alam ko, hindi mo siya mahal. Ginagamit mo lang siya. Sa nangyaring yan sa'yo, ano pa ba ang choice mo? Ha? It's either na kumayod ka na parang isang ordinaryong empleyado para mabuhay, o magtrabaho ka sa States. Doon ka sa mami mo. Matali ka sa isang ina na walang pakialam sa buhay maliban sa kanyang pera. And how convenient. Ha? Ngayong nakita mo na si Ellie, matatakasan mo na ang lahat ng yon. Maraming choices sa mga katulad ko, Emma. Alam mo yan. Di ba sinabi mo yan sa lecture mo? Sure. Oh, kung lahat ng tao katulad ko na open-minded. Pero these days, Maggie, wala nang ganyan. Bihira na. Naiintindihan mo ba kung bakit alam ko na ginagamit mo lang si Ellie? Mahal ko siya. Emma, at alam ko rin mahal niya ako. Ah, ikaw, mahal niya. Ha? Hindi ka niya mahal. Nagpaparaos lang siya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Emma. At sino ka para pangaralan ako? Isang drug addict ka lang. Sakit kang magsalita. Mabuti naman. Paminsan-minsan matuto ka namang masaktan. Ha? You've given us enough trouble, Maggie. Huwag mong gawin sa amin ang ginawa mo kay Greggy at kay Junie. Tama na! Hindi mo nga alam kung ano talagang nararamdaman ko dun sa dalawa, dun sa mag-ama. Nagbibiro ka ba? Bakit? Nasaan sila ngayon? Andito ba sila sa tabi mo? Ha? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ikaw ang walang alam sa sinasabi mo, Emma. Naranasan mo na bang magkaroon ng isang lalaki na nagmahal sa'yo? Naranasan mo na bang magdala ng buhay sa loob ng katawan mo? Ikaw ang walang alam, Emma. Wala kang alam. Tahimik ang buhay namin nung wala ka pa dito, Maggie. Umalis ka na! Ito ang appendix niya. Nasa OR siya ngayon. Si Maggie. Hello? Si Maggie. Nasa banyo eh. Umiiyak. Gabi, palabasin mo siya. Sabihin mo sa kanya, hindi niya kasalanan mangyari. Nakikiusap ako sa iyo, Emma. Alam kong hindi mo operasyon gawin ito dahil sa ginawa ko sa'yo kanina. Pero please, palabasin mo siya sa banyo. Maraming gamot doon sa medicine cabinet. Baka kung anong gawin niya doon. Emma, please, I'm not duplicate ng susi.
nasa cigarette box, sa bookshop, sa kwarto ko. Emma? Hello? Hello? Emma? Kailan ang punta mo sa States? Sa Makalawa siguro. Maraming salamat nga pala dito sa trabahong ibinigay mo sa akin, Emma. Emma, sinaktan mo ako pero naiintindihan kita. Hindi ko kasi alam hindi ko kasi akalain na after so many years, mahal mo pa rin pala si Ellie. Mahal mo pa rin siya, hindi ba? Alam mo, hindi ko alam kung bakit ko nagawang manghimasok sa inyong dalawa. Hindi ko matiyak kung dahil mahal ko pa rin siya o kung galit lang ako na ikaw pa yung minahal niya. Bakit, Emma? Bakit? Maggie, hindi mo ba alam? Mula nang una tayong magkakilala, hinangaan na kita. Kinaingitan kita. Ikaw ang laging mas maganda, mas matalino, mas popular. Palagi lang akong pangalawa sa'yo. Kaya nung nagkita tayo uli, at sinabi mo sa akin na nagkahiwalay kayo ni Greggy at namatay ang anak mo, tapos nalulung ka pa sa drugs. Alam mo, natuwa ako. Sabi ko sa sarili ko, dapat lang. Parang ngayon ako naman. Tapos nagkatuluyan na naman kayong dalawa ni Ellie. Hindi ko matanggap. Nasa huli, ikaw pa rin ang mananalo. Inagaw mo siya sa akin. Alam mo, siguro wala lang akong swerte sa pag-ibig. Mabuti pa. Sa trabaho na lang ako hahanap ng kaligayahan. Emma. Emma, alis na ako. Happy trip. Huwag mo na akong ihatid sa airport. Mabuti na yun. At least natuto akong mag-isa. Hindi yung palaging umaasa na lang ako sa'yo. Paano kung ayaw ni Greggy ng divorce?
I don't think so. Total, may panakot naman ako sa kanya. Yung pandaraya niya yung civil status niya at saka yung alimony na hihingin ko sa kanya. Sigurado ka ba kaya mo mag-isa sa States? Kakayanin ko. Aayusin ko na rin yung problema namin ni Mami at saka ni Greggy. Hindi dahil sa ikakasal tayo, kundi dahil sa kailangan eh. This is my chance, Ellie. Ay,